Napapansin mo ba na ang mundo ay hindi mas nagiging makatarungan? Yung mga gumagawa ng masama, tila mas maayos ang takbo ng buhay, samantalang ang mabubuti ay madalas na nabubuli, binabaliwala o hindi nauunawaan. Maraming tao ang nag-iisip nito, bakit hindi pa hinahatulan ng Diyos ang masasama? Sinasabi sa Biblia, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Hindi ito binabaliwala ng Diyos, sadyang hindi pa dumarating ang tamang oras. Balikan natin ang kasaysayan at mauunawaan mo. Noong panahon ni Noe, labis na naging tiwali ang sangkatauhan at hindi na ito kayang tiisin ng Diyos, at nang dumating ang baha, agad na nahiwalay ang mabuti at ang masama. Gayon din sa Sodoma. Hindi tumanggi ang Diyos na humatol, ngunit naghintay hanggang sa tuluyan ng naging masama ang mga tao at wala nang maiiligtas. Kung gayon, bakit mas madilim ang mundo ngayon kaysa sa panahon ni Noe? At sa gayon paman, nagtitiis pa rin ang Diyos. May isang dahilan lamang, patuloy pa rin gumagawa ang Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Hindi nagmamadali ang Diyos na wasakin ang tao. Binibigyan niya sila ng malaking pagkakataon. Ngayon ang yugto ng paglulupig sa sangkatauhan, pagliligtas sa sangkatauhan, at pagpapakita ng puso ng tao. Hindi pa ito ang yugto ng agarang pagpaparusa sa masama at paggantimpala sa mabuti. Palihim ng tinutukoy ng Diyos ang mabuti at ang masama, ngunit pinapaubaya niya ang huling paghatol hanggang matapos ang kanyang gawain. Matapos masabi ang lahat ng katotohanan, matapos maibigay ang lahat ng pagkakataon, matapos ipakita ng mga tao kung saan sila panig. Sa oras na iyon, ang paggantimpala sa mabuti at pagparusa sa masama ay magiging lubos na kapanipaniwala sa lahat. Kaya kung ang masasama ay patuloy na gumagawa ng masama ngayon, hindi ito kinukonsidered ng Diyos, kundi dahil siya ay naghihintay na manindigan ang mga tao, naghihintay na pumili ang mga tao, naghihintay na sila ay magbalik loob. Ipinropesiya sa pahayag, narito ako'y nagmamadaling pumarito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kung nagtitiis pa rin ng Diyos, naiisip mo ba nasa ang panig ka naroroon? Kung naiisip mo pa rin ang tanong tungkol sa kalalabasan na madalas kaligtaan, maaari kang mag-comment o mag-private message sa akin at sama-sama natin itong talakayin.